Congratulations! Ay, totoo ba ito? Hindi ko na maintindihan eh. Ha? Totoo kaya itong lumabas? O, RPMD, ano ba yung RPMD na yan? Cabinet Officials Philippines, Boses ng Bayan Annual Report, Annual Report 2023, Job Performance Ratings. So, ibig sabihin, 2023, annual report. The report to nung 2023, hindi kasama 2024. Yeah? Totoo ba ito? Ang number 1 natin, si Abalos. Si Boying number 2, nagkalat-kalat nga, nagkalat nga dyan sa, ano yan? Dyan sa Bilibid eh. Nagkalat-kalat nga dyan, number 3 si Remulla. Tapos, hindi nga mahanap-hanap yung mga nawawalang mga kinidnap na sabungero. Number 3. Kasi ang gulo eh, merong dalawang number 2, dalawang number 3. No? Siguro parang pakonsuelo de Bobo ito. Isang number 1 si Abalos, dalawang number 2 si Gatchalian tsaka si Frasco, dalawang number 3 si Remulla at saka Pagandaman. Ano ba yan? Partnership ba yan? Bakit dalawa? Siguro yung magkadikit. O ano, may relasyon ba kayo? Hindi, natatanong ko lang kasi dalawa eh, para ganyan kasi sa banda may package eh, no? Pag kinuha mo yung singer, kasama yung drummer, parang si RJ. Ano yung package? Kasi bakit? Shota niya yung singer. Hindi, kaya tanong ko lang, ano ba ito? Package deal ba ito? Bakit dalawa number 2, dalawa number 3? 95% si Remulla. Ito po nakakapagtaka. Ha? 10 ito. Walang DepEd. Really? So, ibig mong sabihin, mas maganda yung performance ni Abalos kay Sara sa DepEd? Gatchalian? Mas magaling ang nagawa kay Sara? Frasco? Mas magaling sa nagawa kay Sara? Boying? Nako. Hindi ko na maintindihan. Sino ba itong RPMD na ito? Ano ba, niloloko nyo Pilipino? Ano, totoo ba ito? Ito, discuss natin. Dalawa lang naman yan eh. Totoo ito, annual report na ito o fake. Imagine natin, totoo ito. Kung totoo ito, asan si Sara? Di ba? Kung totoo ito, anong basihan nyo para dyan sa inyong ratings? Paramihan ba yan ng project? Paramihan ng case close? Anong basihan? Diba? Kung totoo yan, parang naitsepwera nyo naman si Sara. Di ba? Saan nyo binasi ito? Ramdam ba ng taong bayan ng DILG? Ang DSWD? DOT? DOJ? Hindi, ako nagtatanong lang sa inyo. Meron bang pakinabang yang taas ng rating ninyo doon sa pang-araw-araw na kinahaharap ng Pilipino sa pagkain, sa traffic, sa trabaho, sa peace and order, yung quality of life ba? Especially quality of life ng mga mabababang Pilipino. Naramdaman ba yung pagiging top nyo sa klase ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino, lalong-lalo na yung nakabilong doon sa pinakamababa? Meron ba? Meron ba kayong naramdaman?
Ewan ko lang ha, ako wala akong naramdaman. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin yung dami ng biyahe ni Marcos. Bakit hanggang ngayon yung pinapangako, wala pa rin? Asa na yung tinasabi nilang tama raw? Asa na yung mga trabaho? Asaan na? May pakinabang ba yung biyahe ni Marcos? Asa na yung sinabi ni Marcos na sisingilin ang mga smugglers? Bilang na ang oras ng mga smugglers. Anong oras na? Wala pa rin iniimbestigahang smugglers. Anong nangyari doon sa 20 pesos na bigas? Wala pa rin. Abay, naglulukuhan ba talaga tayo? Ngayon, kung hindi naman totoo ito, at gawa-gawa nyo lang, hindi po ako nagbibintang, diniscuss ko yung totoo at hindi totoo. Gawa-gawa nyo lang. Ayan po ay panglilin lang sa bansang Pilipinas. Yan po ay panlilin lang sa bawat mamamayan. Panlilin lang po yan sa bayan. Para po yung People's Initiative na nagpapirma kayo ng hindi alam ng taong bayan kung ano yung pinipirmahan, tapos papangukuhan nyo ng ayuda, yung iba hindi pa nakakuha ng ayuda. Yan po ay lantarang panloloko. Kasi ito napaka-obvious. Hindi ko sinasabing magaling si Sara, pero definitely naman, siguro sa 10 yan, mas magaling siya. Isa man lang dyan, para hindi siya pumasok. Kung ito ay hindi totoo, lantarang panloloko ito, at talagang style ng gobyerno yan, yang kasinungalingan, yang style ng pag-iiba ng diversion, kumbaga, pag-iiba ng mga bagay-bagay na malayo sa katotohanan. Napakasinungaling nyo. Kung hindi to totoo Ngayon, matanong ko kayo, Marcos, ano ba ito? Totoo ba yan o hindi? Baka sasabihin nyo, anong pakialam ni Marcos dyan? Hindi, siya presidente. Ang daming nangyayari sa bansa, hindi niya alam. Anong silbi niya bilang maging presidente? So tanong ko, Marcos, totoo ba to o hindi? Hindi tayo pwede basta maglalabas ng walang katotohanan. At kung ito naman ay may katotohanan, parang sabit ata. Pakipaliwanag. So, saan nyo kinuha ang basihan nyo sa rating na yan? Parang anong nangyayari sa bansa natin eh. Sabi ni Rachel, mind conditioning lang yan. Excuse me po Baka akala ninyo, hindi pa nagigising ang taong bayan sa panloloko ninyo, sa pangbubudol ninyo. Gising na po sila. Totoo man o hindi totoo tong rating na ito. Ginawa nyo saling pusa. Akala ko ba, Marcos, best friend kayo ni Sara? Hindi naman ata kapani-paniwala ng ganyang kapalpak ang DepEd. Kung totoo yan, parang pinagkaisahan nyo si Sara. Ikaw ba, Marcos, papayag ka na ikaw ang pinakamataas na opisyal sa bansang ito at yung best friend mo, yung BFF mo, ay pinagkakaisahan? Mahirap ka palang best friend. Buti pang kaaway ka. Kung ganyan lang ang pagiging best friend mo, napaka-inutil. Wala kang ginagawa dyan, yung best friend mo. Pinagkakaisahan. Nasa happy place ka. Happy place, hindi. Baka kumakain. Doon sa mga hindi ko pa subscribers huwag pong kalimutan mag-subscribe po kayo commercial lang po. Ganun na nga sabi ni Emeline, pinagkakaisa na si Sara. Alam mo ang gulo-gulo ng gobyerno natin no? Alam mo, eto gusto ko marinig kung paano sasagot ni Sara ito. Paano sasagutin to ni Sara? Kasi ako naman hindi naniniwala na mas maganda pa ang nangyari sa mga mamang yan, sa mga aling yan, kaysa sa ginawa ni Sara. Siguro naman, di ba? Kahit man lang pansampu siya, nakasama siya dyan. Yan po, Sara, ay lantarang panloloko sa iyo. Lantarang pinagkakaisahan ka. Ewan ko lang, Kanya-kanya po tayo ng diskarte. Pero siguro kung ako si Sara, magre-resign na ako sa DepEd. Wala Parang ginagawa ka ng salingkit. Sa BP, wag kang magre-resign kasi mandato ng Pilipino yan
Mandato yan, binoto ko dyan bilang Vice President. Pero DepEd Secretary, parang salingkit ka dyan. May secretary ka ng presidente. Pero parang ayaw sa'yo ng presidente. Parang hinahayaan ka lang. Alam mo yung, para kang hinayaan dyan at atakihin. Ang alam kong best friend, andyan yan nakatutok to protect each other. Yan yung sinabi niya, BFF, self-appointed BFF daw siya. Para kang isang babae tinapon sa mga lalaking nasa preso na matagal nang hindi nakakatikim, gano'n. Sorry po, parang nilalapastangan na si Sara. Parang pinapakain na sa ano. Oh, sige, kainin niyo si Sara. Go. Basta wag niyo lang ipahalata. Ganun, hindi man totoo, pero ganun lumalabas sa mga Pilipino. Pinagkakaisahan si Sara. Sige, lapain niyo. Basta hindi ko alam yan, ha. Ako, nasa biyahe. Wala akong alam. Pagdating sa media, ngingitian ko yan. Pupurihin ko yan. Pero kayo, sige, lapain nyo. Go. Di ko kayo aawatin. Huwag nyo akong awatin, pupurihin ko sa media. Hindi ba? Ganun-ganon na nangyayari ngayon. Ganun-ganon exactly ang nangyayari. Dito naman sabi ni Isa, coach, ginusto na nga niya yan halos ipagpalit ng family niya over BBM. Yun lang hindi ko rin maintindihan. No? Pero syempre, ngayon, bilang Vice President, hindi ko na rin siya masisi na hindi siya pala kontra. Dahil natural, Vice President yan Mag-aalaleni ka, parang pangiting na. No? Pero sa akin, sana alam ni Sara yung totoong nangyayari. Hindi siya nabubudol na naman itong mga Iminatics. Kasi tatandaan po natin, may mga Iminatics. Same kwento yan noong 2022. Siguro kaya galit na galit din si Baste. Tigilan nyo nga kami. Duterte ang nagpakulong sa tatay ninyo. Tapos gagani. Siyempre masakit dun sa lalaking kapatid. Gaganyan ninyo yung kapatid naming babae. Kami tumulong sa inyo Malibing yung tatay ninyo. Wag naman sana bukas na ang isip ni Sara diyan sa mga Marcos. Kung nagpapauto pa rin siya kay Amy, hindi ko na alam. Hindi ganun kababaw ang tingin ko kay Sara, no? May tiwala ako kay Sara na matalino. Abogado yan Kaya lang, syempre, marami ring abogado na nabudol di ba? Sana naman hindi. Huwag ka na ulit pauto sa Marcos. May niloloko na kayo niyan. Harap-harapan niyan, Naglabas ng report ganyan. Anong lokohan yan? Anong lokohan yan? Siguro pang ilan ba secretary? Siguro pang 30 si Sara. Sabi dito, bakit pa kasi idol ayaw pa natin mag-speak up? Nag-speak up na nga, kaka-speak up lang ni Tatay Digong nung linggo. Antayin natin, marami pang kasunod. Balita ko may Cebu. Sibum, sibum. La 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 sibum. Di ba? Nakababalitaan tayo speak up, no? Antayin natin, ako, lagi ko pong sinasabi yan, antayin natin si Tatay Digong. Sabi ni Rom, Duterte ang nagpalibing, tapos Marcos, Duterte ang nagpalibing, tapos Marcos ang magpapakulong. Oy, may ganon. Kaya nga, di ba, isipin mo, anong sinukli ng Marcos
sa sa pagpapalibing ng kanilang tatay sa libingan ng bayani. Hinayaan ng ICC lapain si Duterte. Hindi pa naman, wala pa naman pero antayin natin. Ganun po magbayad ng utang na loob ang mga Marcos. Cebu, tapos Marikina Coach, not for sale din sila. Marami na yan eh. Kaya kayo, ilabas nyo na yung inyong mga placard na kayo ay not for sale. Kung asa man kayong probinsya, ilabas nyo na. Kung hindi, ang mayor nyo, ang congressman nyo for sale. Bakit? Cebu lang ang naglabas. Di umano. Hindi ko alam. Baka yung iba naglabas, di ko lang nakikita. Pero nakita ko, Davao at Cebu pa lang ata. Again ulitin ko, sinasabi ko sa inyo, dalawa lang po ito. Kung totoo to or hindi totoo. Hindi ko sinasabing totoo ito. Okay, itong lumabas na ito. Inuulit ko. Pero kung totoo, nagbigay na po ako ng aking take. Kung hindi totoo, nagbigay din ako ng take. So kung kapapasok mo lang, paki-rewind, panoorin mo ng live.